mataas na papuri at pagsamba. Salamat o Lord sa kalakasan na aming taglay. Sa araw-araw, Panginoon, ay hindi po kayo nagkulang sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa inyo pong mga pagpapala, O God. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos, na siyang may likha ng lahat. That even beyond our wildest imagination, Panginoon, maraming mga bagay, Panginoon, na ginagawa niyo sa buhay namin upang dalhin kami, O God, sa glorious destiny na inilaan niyo po at itinakda niyo na para sa amin. Salamat in Lord sa inyong mga anak na naririto patuloy na dumudulog sa inyo yung pagkagutom at pagkauhaw, O God, sa inyong mga salita na siya po naming gabay sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Na sa umaga pa lang, Panginoon, sa aming pagmulat ng aming mga mata, Lord, ay nasasambit na namin ang salamat, O God, sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais po naming kilalanin ang presensya ng inyong banal na Espiritu. And we know, O God, that your word says where two or three gather in your name. Nandin dito ka, O God, at kasama ka namin. And so, Lord, we declare this place a holy ground, a sacred space, where only you, Panginoon, tanging ang inyong boses, Panginoon, ang siyang naming maririnig. Tanging ang inyong kaisipan at kaunawaan, Lord, ang aming matatanggap. Pangunahan niyo, O Lord, ang bawat isa sa amin. Sa mga salitang aming pagsasalusaluhan, O God, sa umagang ito. Make it the needed strength and nutrition, O God, para sa aming mga espiritual na buhay upang patuloy kaming maging malakas at matatag, O God, sa aming kaugnayan sa inyo. And so, Lord, ang invitation namin, O God, is that your Holy Spirit will just speak to our hearts, speak to our minds through the devotion that you have given us today. At ito, O God, ay magiging sandata namin, O God, sa buong maghapon na ito. Habang ipinagpapatuloy namin, Panginoon, ang amin pong paglilingkod sa inyo. Sa iba't ibang mga kaparaanan, O God, na ibinubukas niyo po sa amin. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod, O God. Mangusap ka. At kami, Panginoon, ay nakahanda na upang tanggapin, Panginoon, ang pagpapala, O God, ang espiritual na pagkain na inyo pong inilaan para sa amin sa araw na ito. Maraming maraming salamat. Sa inyo ang papuri, Ama. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pamamagitan ng patamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. So, welcome po natin, Sister Flora. Good morning po. At yung iba po ay na-welcome na po natin kanina. Ayan. So, ang pamagat po ng ating morning. Ang ating pong devotion, of course, pinagpapatuloy po natin yung devotional from by Oswald Chambers. At ang pamagat po ay The Way to Knowledge. Yan. So, medyo wait lang po at palakihan natin. Yan. So, the way to knowledge. Minsan po, kapag naririnig natin kasi yung word na knowledge, ang syempre yung unang pumapasok sa atin is yung intellect, hindi ba? Yung kaisipan.
Yan. Ano-ano ba yung mga nasa isip natin, mga kaalaman natin, 'di ba? And of course, as we know, habang pong nag-grow tayo, sabihin na nating habang tayo ay nagkakaedad na din, we grow in knowledge as well. Ito po yung secular na definition o yung pang-intindi dito sa knowledge na ito. At yun po yung karamihan, yun po yung alam natin. At even siguro po tayo even before we came to Christ, ay yung atin pong pananaw sa mga kaalaman, mga nagigain natin ng mga knowledge ay nagbago mula nung tayo ay ah, nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. So ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito sa knowledge na ito? At meron palang paraan, 'di ba? Meron palang way, sabi niya nga, the way to knowledge. Ano po ba itong knowledge, ng klase ng knowledge na ito na binabanggit sa atin pong devotional? So ang text po na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa John 7:17. At ganito po ang sinasabi. So nandito po sa screen. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. Okay? So if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. So napakalawak po, 'di ba, ng nasasakop nitong verse na ito. Unang-una, yung kaalaman patungkol sa anong klaseng kaalaman. Okay? At ang binabanggit malinaw po dito, yung sabi, His will. Diba? So kaninong kalooban, yung kaalaman na ito na matatanggap natin sa pamamagitan ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon. Okay, so of course, alam natin yung kalooban ng ating Panginoon. And then, ano-ano yung matatanggap natin once na we have the knowledge of God's will. Yan, ito, at matatanggap natin yung knowledge din. We shall know, sabi nga, He shall know concerning the doctrine. At siyempre, ang mga kaalaman na ito ay meron lang po tayong isang batayan. At ito ang salita ng ating Panginoon. Amen. So, sige po sa pagpapatuloy natin. Ang sabi sa ating devotional, ano ko lang, hindi ko nakikita. Lang po. Wait lang. At tatakpan. Ay, hindi ko maano. So, the golden rule to follow to obtain spiritual understanding is not one of intellectual pursuit. So ito po yung kaninang pinag-uusap, binanggit ko kanina. Yung karamihan kasi kapag sinabi nating knowledge or understanding, agad ang pumapasok is yung intellect nga, 'di ba? Yung ating karunungan, kayong kaalaman. At of course ang batayan, 'di ba? Ang batayan ng sanlibutan sa pagiging intelektual ng isang tao ay yung kanyang pinag-aralan, hindi ba? The more na marami tayong pinag-aralan, kaya nga yung iba, ano ba yung meron silang intellectual pursuit, sabi nga, 'di ba? Yung iba hindi na makontento yung iba nga hindi lang kontento sa isabihin na natin isang kurso,
Diba? Pagkatapos ng isang kurso, o sige, mag-aaral pa ulit. And then, pagkatapos ng college, graduate ng meron pang master, meron pang doctorate, at nagpapatuloy pa. So, wala naman pong masama, hindi ba? Dahil ito ay nakakatulong naman sa ating buhay, 'di ba? Yung pagiging maalam, sabi nga, marami tayong nalalaman, hindi lamang sa nakukuha natin sa ating mga pag-aaral, sa mga schools, kundi sa pamamagitan din ng ating mga karanasan, 'di ba? We can also be knowledgeable through our experiences in life, yung ating mga ano ba yun, yung mga struggles, and then we overcome, we learn all the lessons learned through life, and of course andun din yung mga wisdom na nanggagaling sa mga taong nakapaligid sa atin, yung minsan napakadami din nating nalalaman sa pamamagitan ng kaalaman din ng iba. And there are so many ways to gain ito nga pong intellectual pursuit. 'Di ba? Marami po yung siguro may mga alam po kayo na talagang yung kanilang passion at kanilang desire. Hindi sila tumitigil na nag-aaral. Yung iba, maraming mga trainings. Ayan, nakakadagdag pa yan. We go through trainings, we go through seminars, we go through ano pa, meron sa tawag nila ongoing, yung mga ganyan, mga ongoing education, continuing education, 'di ba? Kasi nga yun, there is a desire, it's a human desire for more and more and more knowledge, 'di ba? Pero yun nga yung kaibahan. Kasi sabi niya, the golden rule, there is a golden rule to follow. At saan natin matatagpuan itong golden rule na ito? Ay walang iba kundi sa salita ng Panginoon. Sabi niya, to obtain spiritual understanding. So eto na po, pumapasok yung pagkakaiba. Meron po tayong itinatawag na spiritual understanding, and then merong intellectual pursuit. So sabi, pero hindi, kaya nga merong pagkakaiba, hindi sila pareho. Dahil yung isa is the spiritual understanding is obtained through obedience. Sabi niya, but one of obedience. So, ang ganda po, 'di ba? Makikita natin ito kung papaano, sabi kasi sa title natin, The Way to Knowledge. So, ito po yung pinag-uusapan natin dito is the spiritual knowledge, spiritual understanding, which can only be obtained through the Word of God, by following the Word of God, and through obedience. Okay, so tuloy po natin. If a person wants scientific knowledge, then intellectual curiosity must be his guide. So makita natin dito na yung pagkakaiba, 'di ba? Marami po tayong alam na mga matatalinong mga tao. 'Di ba? Sino-sino ba? Yan yung mga marami tayong mga scientists diyan, 'di ba? Yung sila Einstein, sino-sino pa ba? Marami po siguro kayong alam. 'Di ba? Ito yung mga talagang mga tatalinong mga tao, mga matataas ang mga IQ, sabi nga. 'Di ba? Intellectual quotient. Kaya merong intellectual quotient yung IQ. Ito. And they have this intellectual curiosity na yun po yung kanilang sinusundan, 'di ba? They want to discover more, they want to know more of what's happening in the world, 'di ba? Hanggang doon lang yung kanilang intellectual curiosity. And nakakalungkot dahil napakadami naman talagang mga taong ano yun, yung biniyayaan naman sila, because of course we believe lahat naman ng ating mga uh, talents, kaalaman na ito nagmumula pa rin sa ating Panginoon. Pero ang nakakalungkot nga ay hindi dumating sa buhay nila na inacknowledge nila na ang kanilang kaalaman, whatever they have,
their intellect, their sabihin na natin yung kung gaano kasila katalino, ay hindi yung credit was not given to to our God who is the source ng mga lahat ng bagay na ito. So, yun, hindi yung naging ang kanilang naging guide is ayun yung kaisipan ng tao na everything is sa pamamagitan ng kanilang pansariling, 'di ba? Yung kanilang pansariling ability o at galing sa sarili ko 'to, 'di ba? So nawawala, hindi na acknowledge yung Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng kung ano ang meron sa atin. And then sabi dito, but if he desires knowledge and insight into the teachings of Jesus Christ, he can only obtain it through obedience. So ayan na naman po yung salitang obedience. Dahil yun nga po, it's not enough na nalalaman natin o yung mga salita ng ating Panginoon ay nandyan lang sa ating iuutak, nandyan lang sa ating isip. 'Di ba? If we look back so many years, ilang taon na po tayong nag-aaral, 'di ba, sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, alam natin kasi napakalaking kaibahan kasi yung alam natin, yung yung alam natin yung tungkol. We know about the Word of God. We know about God. We know we have the knowledge, 'di ba, of the teachings of Jesus Christ. Pero ang tanong is, sinusunod ba natin ang mga katuruan na ito ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. So, yun po yung isa sigurong bagay na talagang magiging palaisipan sa atin. Ah, ako po ay sa isa bilang personal na akin pong yung habang pinag-prepare ko po itong ating devotional ay talagang madami din po akong yung nag-strike sa akin dito sa devotional na ito. Dahil totoo naman po, hindi ba? Kumbaga, kahit sa atin, ilang taon na tayong Christians, hindi ba? So, napakadami na po nating mga napag-aaralan, halos lalo na nung pandemic, halos araw-araw merong mga online Bible studies, merong hindi lang Bible study, may mga ano pa, ang dami nating mga mensahe sa mga sermon na atin pong naririnig. Meron pa tayong mga Sunday school. Yan. So, kung minsan nagiging palaisipan po nga po sa atin at I believe this is from the Holy Spirit na minsan ay kailangan din nating saliksikin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Kumusta na yung ating pong application, 'di ba? Kaya kasi yan yung tinatawag nilang head knowledge eh. It's all in the mind, 'di ba? Sabi, nasa isip lang. Oo, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Pero ang tanong ay, nakikita ba sa buhay natin through our obedience? Sabi niya, we can only obtain it through obedience. Okay, so pagpatuloy po natin, if spiritual things seem dark and hidden to me, then I can be sure that there is a point of disobedience somewhere in my life. Diba? So, ganun po pala yon. Kapag po hindi malinaw, pag hindi malinaw sa atin, yung mga bagay, the things of God, di ba? Spiritual things, na nagmumula sa ating Panginoon, pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kung ito ay hindi malinaw sa atin, kung minsan nga meron yung mga panahon na 'di ba parang nako-confuse pa ba tayo, ganon, hindi ba malinaw? Lord, Lord, bakit parang hanggang ngayon hindi malinaw ito? O Lord, bakit parang
there is confusion. Of course, we believe sa ating Panginoon walang confusion, di ba? Our God is not a God of confusion. He is a God of clarity. Sa ating Panginoon, laging malinaw. Kaya kung merong confusion sa atin, meron tayong hindi makita at hindi malinaw sa atin at naguguluhan tayo, then it's probably time to ask ourselves, is it me? 'Di ba? Merong something sa akin that something dark and hidden sa buhay ko. Kaya hindi ko makita. Bakit hindi ko makita? Hindi malinaw, 'di ba? Ang dating sa akin. And praise God na ang banal na espiritu ay ibinigay niya sa atin upang dalhin tayo doon sa kaliwanagan na yon. Sabi niya, doon sa liwanag of spiritual things para hindi ito nakatago sa atin. The God wants to reveal. He is a God of revelation. Ang gusto ng Panginoon, lagi siyang nagre-reveal sa atin. Okay? And wala siyang yung when we are children of God, kaya yun yung napakaganda sa buhay ng isang Kristiyano because God has given us access to His mind, to His heart. Kaya na nating abutin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na sumasa atin. Sabi niya, then we can be sure kapag ito hindi malinaw sa atin, there is something in our lives na nag-o-obscure o yung bang kaya hindi nagiging obstacle, nagiging hindrance, kaya hindi natin makita ng maliwanag kung ano yung mga bagay, mga spiritual things na ito, things of God. Okay? And so ang nakaka magandang malaman nga natin is it always boils down to disobedience. Sabi niya, is there disobedience somewhere in my life? So intellectual darkness is the result of ignorance. Okay? Katulad nga nung sabi ko kanina, kung siyempre, katulad nyo, i-compare natin sa maliit na bata pa. 'Di ba? Maliit na bata pa. Ang bata hindi wala pang ano 'yan, wala pang masyadong kaalaman, 'di ba? Kaya nga nag-aaral. Kaya nag-aaral tayo eh. Hangga't ang gusto sa mga magulang, 'di ba? Ang gusto ng mga magulang, kaya gusto natin mag-aral ang ating mga anak. Bakit? Kasi alam natin sa pamamagitan ng pag-aaral, doon sila matututo. 'Di ba? Yung the more na nag-aaral sila, lumataas yung kanilang level ng kanilang pag-aaral. Mas marami silang natututunan and that will help them, 'di ba, sa kanilang mga buhay. So hindi sila magiging yung tinatawag na ignorante. 'Di ba? Hindi sila dahil meron na silang pinag-aralan, they will not be considered as ignorant. So, itong intellectual darkness kasi sabi nga habang yung kaalaman mo sa pag-aaral ay tumataas, 'di ba? Mas na maraming naliliwanagan yung lumalawak ang ang kaalaman mo, 'di ba, sa buhay, sa sa mga nangyayari dito sa mundong ito. Pero sabi niya, but spiritual darkness is the result of something that I do not intend to obey. So yun ating po palang disobedience can also be intentional, 'di ba? Naranasan po ba natin yon yung we know, 'di ba nasa Bible din 'yon? What I know I should do, I do not do. 'Di ba? So parang intentional natin. Ito dapat yung tama, ito yung gusto ng Panginoon eh. Pero ayokong sundin 'yun kasi mahirap, 'di ba? Mahirapan ako. Kailangan I have to come out of my comfort zone. I have to give up something or things in my life para makaubay ako. So, ang nangyayari, wala, hindi na natin we intentionally do not obey
because we are not willing to pay the price, 'di ba? Yung alam natin kung ano yung magiging kapalit. Merong kapalit na pagsasakripisyo sa buhay natin. So kaya that results to spiritual darkness. Yun po yung ah, hindi natin matatanggap yung kaliwanagan. Ito nga yung spiritual things na galing sa ating Panginoon because of our disobedience, whether it is uh, intentionally done or not. Okay, so no one ever receives a word from God without instantly being put to the test regarding it. Okay, so kaya yun po yung sinasabi ko kanina na minsan yung kalooban ng ating Panginoon, it will put us to the test. 'Di ba? Kaya nga minsan, wag na lang, Lord, parang napakahirap naman 'yan, 'di ba? Because it will put us to the test. And so, we disobey and then wonder why we are not growing spiritually. So, napakaganda po ito mga kapatid, 'di ba? Meron po ba tayong mga nakukuha? Meron po ba tayong natututunan? Meron po bang mga realization and revelations na atin pong natatanggap sa mga sandaling ito? Jesus said, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So makikita natin yan sa Matthew 5:23 to 24. So napaka-familiar po sa atin nitong passage na ito. Madalas po natin itong naririnig at napag-aaralan, di po ba? And there is a command, di ba? Sabi niya, hindi lang nga ito pakiusap di ba? There is a command. Sabi niya, go. 'Di ba? Go. Meron kang kailangang gawin muna. Kaya nga sabi niya, first, be reconciled and then come and offer your gift. So, ano po ba yung mga reflection natin dito? Meron po bang mga ganitong mga sitwasyon sa buhay natin na kung saan tayo po ay talagang sinubok, we were put to the test sa ganitong mga klaseng sitwasyon. He is saying in essence, don't say another word to me. First, be obedient by making things right. Meron pong klase ng Christianity na puro salita lang, 'di ba? It's all, sabi paano ba 'yon? Yung uh, ano ba to? Words, they are all just nasa nguso lang, sabi pala, nasa nguso lang, 'di ba? Wala sa puso. So we all know that the Bible also says faith that is yung hindi walang action is a dead faith. So when we say faith, it's an active thing. Kumikilos yung ating pananampalataya, yung ating pagiging Kristiyano. Hindi lang puro salita, diba? Hindi lang puro yung bang hindi lang puro turo ng turo, teaching, 'di ba? Aral, puro aral. And then hindi naman nakikita sa ating mga buhay, hindi naman natin na isasagawa. So sabi niya, first, be obedient. Yun muna, 'di ba? And then by making things right. So kapag sinabi natin, gagawin din natin. The teachings of Jesus hit us where we live. We cannot stand as impostors before Him for even 1 second. Kaya nga ang Panginoon, di ba, ayaw na ayaw niya yung galit siya sa Ano yung mga galit si Jesus noon? You hypocrites. Sabi niya, ano ba ang hypocrite?
'di ba? Yung iba yung naman yung sinasabi doon sa ginagawa, 'di ba? Iba yung sinasabi, iba yung ipinipreach, iba yung itinuturo kesa doon sa ibinubuhay, hindi nakikita sa kanyang buhay. So, ayun ang sabi ng ating Panginoon, lumayo kay sa akin. Hypocrites, I have not known you. Diba? So, we cannot stand as impostors. Yun na nga po yun eh. Mga ano tayo, kaya galit si Jesus, di ba? Yung mga mapagpaimbabaw, sabi niya. Di ba? We cannot stand before Him when we are like that. For even 1 second, di ba? For even 1 second lang. He instructs us down to the very last detail. Kaya nga sabi ko kanina, ang ating Panginoon, God is a God of revelation. God is a God of yung clarity, 'di ba? He is a God who wants to reveal to us pati yung kanyang mga hidden secrets once we become a child of God, 'di ba? But are we worthy? Pwede ba niya tayong pagkatiwalaan na talagang tayo ay susunod? Kaya yung pagsunod, yun ang ano eh. That's why yun ang ating test of faith. Sabi nga, are we willing to obey? Kasi si Lord hindi nga siya ano eh, hindi ano yung malinaw kapag nagbigay siya ng instruction sa atin. It's clear. Sabi nga niya to the very last detail, 'di ba? Yan lang kung minsan human nature sa atin is gusto natin yung ating mga kaparaanan, yung ating kalooban, yung ating gusto, yun yung ating nais gawin. Yun ang ating sinusunod. The Spirit of God uncovers our spirit of self-vindication and makes us sensitive to things that we have never even thought of before. So ito po siguro yung isang mga pagbabago sa buhay natin. Di po ba? Naranasan po ba natin yun o nararanasan pa? Yung mga bagay na ito yung unti-unti ay binabago ng Panginoon sa atin. We are becoming more sensitive, 'di ba, sa Holy Spirit. Kaya nga meron sinasabing spirit sensitive. We are becoming more spirit sensitive. We are becoming more kapag ka meron lang tayong konting nagawa, 'di ba? Andun agad yung Lord, sorry po, Lord forgive me. Andun agad yung conviction, 'di ba, na hindi tama yun eh. Hindi tama yung ginawa ko eh, 'di ba? And so we become sensitive, sabi nga, to things na hindi naman tayo ganun nung dati. Siguro nararanasan po natin yung pagbabago na yan sa ating buhay. And that, praise God, that is the power of the Holy Spirit in our lives. When Jesus drives something home to you through His Word, don't try to evade it. If you do, you will become a religious impostor. Examine the things you tend simply to shrug your shoulders about and where you have refused to be obedient, and you will know why you are not growing spiritually. Natanong na po ba natin yung katanungan na yon? Why are we not growing spiritually? Lord, ilang taon na akong Christian, 'di ba? Ilang taon nang, ako nag-aaral, or siguro hindi tayo personally but we may know of someone, or may we in our church, 'di ba? Lord, ilang taon na kaming nagba-Bible study, ilang taon na kaming nagsa-Sunday school, 'di ba? And there is this question hanggang ngayon. Bakit hanggang ngayon? Hanggang ganito pa rin. Okay, so maybe we have to examine the things. Meron bang mga bagay na ayaw nating sundin, ayaw nating tanggapin, 'di ba? And we are trying to evade it. When we evade it, it's intentional, 'di ba?
Talagang sinasadya na natin, ay Lord, wag muna, saka na yan. Di ba? Sabi ni Lord, oh, pumunta ka sa ganito, may merong ministry doon. Eh Lord, ano meron pa akong hindi pa pwede, 'di ba? Hindi ko pa kaya. Okay. So napakadaming dahilan, hindi po ba? So but uh praise God. Praise God na ang ating Panginoon, He is so patient with us. 'Di ba? Sabi nga natin lagi, 'di ba? So Lord, hindi siya nag-give up sa atin. And He will always take us to that, yung purpose and plano niya para sa buhay natin. So, you will know why we are not graceful. As Jesus said, first, go. So, yun muna. Meron, sabi ko kanina, it's a command. Kumilos muna tayo. It's an action. Going is an action word. Diba? We cannot go kung hindi tayo mag-move. It's going is being from a point and being to a point. So, yung process na yon, we have to take action. Even at the risk of being thought of as fanatical, you must obey what God tells you. Okay? So, yun pa rin. It still boils down to obedience sa ating Panginoon. So meron po tayong mga additional readings dito in our own time, is in Psalms 43, chapter 43 to chapter 45, medyo mahaba-haba po yun. And then in Acts 27 verses 27 to 44. So pwede po tayong mag quiet time, isama po natin yan sa ating own quiet time for further insight po dito po sa ating devotional this morning. So let's look at the wisdom from Oswald. Ang sabi po dito, beware of isolation. Beware of the idea that you have to develop a holy life alone. Diba? No man is an island. God made us as social beings. Meaning, we need each other. Diba? Sabi nga hindi na tayo pwedeng, ano ba yung kanta? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam po ba natin yung song na yon? So, hindi po yun ang intention ng ating Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo to live alone. Okay? We cannot develop a holy life on our own. So, ano yung nais ituro sa atin? Sabi niya, you will develop it to an oddity and peculiarism, into something utterly unlike what God wants you to be. Ang gusto kasi ng Panginoon, it's a community of people. That's why we are called church. Tayo yung church, tayo, we are the people of God. Kaya nga hindi ka one man standing alone. Okay? The only way to develop spiritually is to go into the society of God's own children. And you will soon find how God alters your set. So, ang dami po nating uh, mga testimonies, hindi po ba? Lagi kong naalala si Kuya Virgil, yung lagi niyang testify sa atin, di ba? Na yung mula nung nasama siya sa Daybreak Global, sa Daybreak, ganyan, marami siyang natutunan o na-develop sa kanya, di ba? Dahil yung sa pagsasama-sama ng magkakapatid sa pananampalataya, we have the same one and the same God, yung pagmamahal sa Panginoon, doon po tayo nagkakaisa. And this is God's way of telling us, hindi ba, that dito dinadala tayo ng ating Panginoon kung saan tayo lalago, 'di ba? At mag-grow at mapapalalim sa atin pong kaugnayan sa kanya
at mapapalakas sa pamamagitan ng mga kapatid natin na kaisa natin sa ating pagmamahal sa Panginoon. And so God does not contradict our social instincts. He alters them. Why? Because siguro kung dati yung mga kasama natin, mga taong nakapaligid sa atin ay mga sabihin na nating mga hindi natin yung we don't have the same love for Christ. So, dinadala tayo ng ating Panginoon sa company, in a society, in a community, in a family of faith where we can grow and upang yun nga, mabago. Sabi niya, mabago yung ating pakikipag-ugnayan. Hindi lamang sa isa't isa, kundi lalong higit sa Kanya. So, amen po ba doon? Okay, so maraming salamat. Dito po nagtatapos yung atin pong devotional and praise be to God. At muli ang ating Panginoon ay nangusap sa atin. So dalhin na po natin yung ating mga natutunan, narinig sa atin pong pagko-quiet time and we can have a deeper reflection, more reflection po. At tayo po ay dadako na sa ating prayer blast, sa ating panalangin. At wait lang po, share ko lang po yung ating screen for our prayers. Ayan. So muli, ako po ay nagpapasalamat mga kapatid sa mga panalangin. Alam kong talagang fully covered po kami sa amin pong pagbibiyahe. Kahit marami pong mga pinagdaanan, dumaan sa bagyo, dumaan sa baha, sa mga malakas na ulan, at marami pa pong mga nangyari din sa as we traveled, mga na-miss namin yung mga flight namin because of the delay. Pero in the end, praise be to God. Dahil everything, sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? All things work together for good. Romans 8:28. So, ang ating Panginoon ay talagang He is always one step ahead. At nakaayos lahat, nakaplantsa lahat. And salamat Panginoon, ay mga kapatid sa mga panalangin. At muli ay naging maayos po. Okay, so sige. Ah, sa atin pong prayer blast, wait lang po. Susundan ko na po itong ating order nitong mga prayer focus natin. Okay. So prayer blast na lang po tayo. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Hallelujah. Father, we thank you. Maraming maraming salamat, O God, na hindi lamang kami nga nakarinig ng inyong mga salita, hindi lamang kami muli ay nakatanggap ng mga fresh revelations mula sa inyo, O God, kundi ngayon, Panginoon, ay binigyan mo pa kami ng privilege, O God, upang manalangin at ipanalangin, Panginoon, ang iba't ibang mga bagay-bagay, O God, na nangyayari, Lord, sa aming kapaligiran at sa aming mga buhay. Salamat, O God, and as we have this prayer time, O God, we submit everything to you, we surrender everything to you, O God, and we ask the Holy Spirit leading sa amin pong pananalangin. Kayo po 'yun ang manguna. Teach us how to pray, Lord, according to your will, in faith and in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, unahin na po natin yung ating prayers for the nations and the governments. Siyempre, yung mga issues na ating nangyayari sa iba't ibang mga bansa po at yung mga calamities. Ayan. So, nakaranas po ang ating bansang Pilipinas ng mga tagbagyo. Kumusta na po ba dyan, Kuya Virgil? Malakas pa rin po ba yung Wala na po.
Wala na. Yun, Ah, opo. praise God. Opo, tamang-tama po. Yun po yung ipinagpapasalamat namin sa Panginoon that just in time na nakaalis po Tamang-tama. kami. Opo, just in time po na nakaalis kami sa Pilipinas ay doon po pala lalong lumakas yung bagyo. So, talagang praise be to God. So, Praise isama God. Praise God. yes. Yung mga nasalanta ng bagyo, ng pagbaha, isama po natin sa panalangin yung ating mga kababayan. At kung meron pa po tayong ibang nalalaman na mga bagay na dapat ipanalangin sa atin pong mga nations and governments, isama na po natin. Okay, so sige po mga kapatid for 1 minute. Let us all join together. Mag-unmute po tayo at tayo po ay sama-sama, Tongsong Kidu, dito po sa Prayers for Nations and Governments. Ngayon na po. Our Hallelujah. most gracious Heavenly Father, we Hallelujah. come to Yes, you. Lord, Father God. Yan. Maraming salamat, Aming Panginoon, bansa, Panginoon. sa Pasalamat kami at panalangin namin para sa mga bansa. Thank you, Lord, na ikaw pa rin, nire-request mo. Panginoon, ang may hawak. You are Yung mga nasa in bansa, Panginoon, control of everything. pinawalan ng Salamat, bahay, Lord, na mga nakikita gamit, na ng linaw, O God, yung mga sila conflicts na nakalakasan. nangyayari sa iba't ibang bansa. Yung Alam namin, patuloy patnubayan mo, kang Panginoon, kumikilos, O God, na ginagawa mo, sa Panginoon, kapangyarihan ng inyong kaparadihan banal na natin. Espiritu. And there will come a Anak time, Panginoon, Panginoon, Lord, in your ganyan own po sa appointed rin, time, ay ganyan mo, magkakaroon, Panginoon, Lord, ng mga kanating katapusan ng bansa sa Middle lahat East, ng mga bagay sa na nangyayaring ito. Russia, sa UK, And we look forward, O God, Amerika, when Canada, you Panginoon, return, lahat-lahat po. Panginoon, dahil At mga everything, lugar, Panginoon, will bigyan mo be ng placed in kapayapaan proper tayo. order. But for now, O God, we Ayun, declare your praise among all the nations. Lord, we pray for those who tayo have been naman affected by nasa the mga buhay. storms, by the typhoons in the Philippines. Amen. Samahan mo sila, O God, Lord, Amen. and for provisions para po sa kanilang mga pangangailangan. Thank you also for those who are helping yung mga charitable organizations, yung mga rescue teams, O God. Lord, habang ngayon ay i-restore, O God, ang mga lugar, O God, na naapektuhan, Panginoon, Lord. We declare, Panginoon, your leading, O Holy Spirit, and your provisions. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Next, ang atin pong panalangin para sa pillars of society na today we are focusing on the church and the ministries. Sunday po ngayon, ito pong religion. So, sama po natin sa panalangin yung mga bawat worship services na gaganapin pa lang sa araw na ito. Sa iba po ay tapos na, pero meron din mga iba't ibang mga gawain pa. Kaya patuloy yung pangunguna ng Holy Spirit that yung kalooban ng ating Panginoon ang siyang nasusunod and for His glory alone. So, sige po, for 1 minute, tayo pong lahat muli ay sama-sama at mag-unmute sa panalangin na ito for the church. Our most gracious Heavenly Father, we come to you. Lord, We maraming lift up salamat. you of our churches and Itong ministers. araw na ito, this is the day, Lord, the appointed day, Panginoon, ng Ang inyong mga bawat anak, gusto Lord, sa ay aming nagsasama-sama, Panginoon, sa alalim mga sila, knowledge, pananampahan, Panginoon, discernment, Lord, whether it be in the church lakas ng Panginoon. buildings or sa mga tahanan, Yung O God, bayan mo, Panginoon, or saan pa man, Panginoon, Lord. May your limisin, spirit Panginoon, be upon yung mga us all, O missionaries, God, as we Panginoon, continue to provision that glorify they you, need, to Lord, worship you, Panginoon. para magbigay, Thank you, Panginoon, Lord, that alam namin patuloy na ginagamit mo your ang inyong mga anak, Lord, sa iba't ibang Jesus' mga name, we pray kaparaanan, that you mga ministries in the mission fields, and in evangelism, to spread the word of God, stewardship, Lord, patuloy yung pagbibigay, Panginoon, Lord, upang ang inyong gawain, O God, ay maipagpatuloy at lalong maraming higit na kaluluwa ang siyang maidala sa inyong paanan para sa inyong kapurihan, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And isunod po natin yung prayers for healing na yung ating mga kapatid na mayroong karamdaman.
patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon, believing in faith that our God is a God who heals at ang nais niya ay magkaroon tayo ng isang buhay na masagana, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na ganap at na tayo ay patuloy na makakapaglingkod sa Kanya at ialay sa Kanya ang ating mga kalakasan at kalusugan, mga panahon at buhay sa paglilingkod. So, patuloy na yung kagalingan ay matanggap ng ating mga kapatid at alam natin na ang pangako ng ating Panginoon ay He is a promise keeper. So kapag sinabi niya, gagawin niya. Tayo ay kailangang manampalataya at magtiwala sa kanyang mga pangako. So isa-isang minuto mga kapatid, tayo po ay sama-sama sa ating panalangin para sa mga may sakit. Ngayon na po. So, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. You are a God who heals. You are our Jehovah Rapha. And you know, O God, kung ano yung mga pangangailangan ng aming mga kapatid when terms of healing, O God, sa anumang area ng kanilang mga buhay. Whether it be sa physical, sa spiritual, sa emotional, psychological, even financial, relational, O God. Lord, you are the source of every healing that we need. Kaya sa inyo naman po kami tumutulog at nagtitiwala, Panginoon Lord, na sa inyo pong perfect way and time and will ay matatanggap naming lahat, O God, ang katugunan sa aming mga panalangin na ito para sa aming mga kapatid na may karamdaman. At sa bawat isa sa amin din, O God, alam mo, Panginoon, ang mga areas ng buhay namin na kailangang hayaan naming ikaw ay kumilos at ayusin ang aming pong mga buhay. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, bago po tayo tuluyang magtapos, meron po ba tayong mga birthday celebrant ngayon, araw na ito? July 27. Yan. Wala po bang nag-celebrate ng birthday or happy or anniversary po para maipanalangin po namin kayo? Wala po siguro. Okay. Sige, so hilingan po natin si Kuya Virgil. Pwede po kayong mag-Thanksgiving prayer Opo, po and opo, then sige si po. Pastor Rory na po sa benediction. Sige po. Thank you po. Our Father who art in heaven, holy is your name, O Lord. We come to you this wonderful Sunday morning there in UK and afternoon now here in the Philippines. Yes, Thank Lord. you so much, O Lord, for the past days, the past week that we have had, O Lord. Although Yes, there is this typhoon, there is this inundated floods, O Lord, everything, yes, Lord. you are always with us, especially our country, O Lord. You did not despair. You did not leave us, O Lord. You're always with us, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for the life of Sister Finette, for the Thank you, message that Lord. she has given, O Lord. Yes, Enrich Lord. her knowledge more, O Lord, that we may be able to know more about you through her, O Lord Jesus Christ. Lord, we thank you for her family, for all their loved ones and we thank you that she's back here in UK, that Yes, you thank you, have Lord. guided her and all the Mm. companions that she has, O Lord, all are safe, O Yes, Lord. We thank you for that, O Lord. You are a loving God, O Lord. You are always with us as you have promised. You will yes, not Lord. leave us nor forsake us, O Lord Jesus. Lord Jesus, thank you for each and every one of us in this daybreak platform, O Lord. Pastor Yes, Rory, Sister Ophelia, Sister Flora, and Sister Babes, and Sister Penet, and myself, O Lord. Bless each and every one of us, O yes, Lord. Lord. Whatever we are having right now, struggles or challenges, O Lord, be with us always. We know that you are our loving God. You are a working God. You are a promise keeper. You are a way maker, O Lord Yes, Lord. Jesus.
We ask this in the name and the mighty name of our Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Amen and amen. Sige po mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala at bendisyon ng ating Diyos Ama na mapagmahal at tunay na kaya niyang ibigay ang lahat. Kahit ang kanyang buktong ang anak ng ating Panginoong Kristo, nagakilang manunubos at sa pagkilos ng Banal na Espiritu na siyang mangungunaho sa atin at tunay na kagabay sa ating buhay. Salamat sa kanilang pagmamahal sa biyaya. Kaya tanggapin natin ang pagpapala din ng mga bilang Kabanatang 6, talatang 24 hanggang 26. That the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The shalom of God, the peace of God, now and forever. Amen. Amen. Amen and Amen. amen. Thank you, Pastor Rory. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Pastor, kayo na po yung magpipicture. Ikaw na ate. Sige. Okay, back to work. Sige po, paki-open na po yung ating mga camera if we are able at tayo po yung mag-picture 1, muna. 1. Sige 2, po. 2, 3. 3. Ay, may Okay, Ayun, si habol-habol. Ate Rory. Ulit. Sige, Sige. 1. Ay, meron pa po. Yan. Si Sige Ate po. Flora. Ayun. Okay. Ayan na. Si Ate Yan. Ophelia, hindi pa mag-ano. Mag-open